Sariwa pa sa isang nanay sa Bulacan ang sakit ng pagkasawi ng sanggol niyang anak kahit ilang taon na ang lumipas. Nilagnat lang daw nung una ang anak pero sintomas na pala ito ng malubhang karamdaman. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. Ang lagnat sa mga baby dapat hindi ipinagsasawalang bahala. Minsan kasi, ang akala nating simpleng lagnat lang, delikado na pala para sa kanila. Tatlong taon na ang nakakalipas nang mawala si Baby Frivo, ang first baby ni Jocelyn at Francis. Pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob si Jocelyn na ikwento ang nangyari sa kanyang anak. Akala po talaga namin is nilalagnat lang talaga ng sobra. So marami na pong tines, kinukuhanan na po ng dugo. And yun po, hindi pa rin po talaga bumababa. Siyempre po bilang first time mom, hindi ko pa po alam kung ano talaga yung nangyayari. 4 na araw na naka-admit sa isang ospital si Baby Frivo. Pero kahit na anong test ang gawin, hindi raw malaman kung ano ang kanyang sakit. Kaya nilipat nila si Baby sa Philippine Children's Medical Center sa Quezon City. At doon na lamang emergency na ang kanyang lagay. Isinailalim agad siya sa MRI, kaya na lamang may severe anemia o hemophilia si Baby Frivo, isang rare na sakit sa dugo. Meron po akong kapatid na na katulad po ng sakit niya, yung sa talagang bleeding disorder po. Nung sinearch ko po yung sakit na yun, talagang super rare siya. And sinasabi nila parang mother to son. Hindi daw na-cure na. Talagang habang buhay na pong gamutan. Ganun po. Ayon kay Dr. Richard Mata, isang pediatrician, ang common na anemia sa mga bata ay iron deficiency lang, na nadadala naman sa vitamins. Kaya ang case ni Baby Frivo, may tuturing daw talagang rare. At dahil namamana, walang paraan para maiwasan ito. Pero, maaari naman daw maagapan. So yung lagnat po yung preventable. Yung lagnat, infection yan, galing lang po yan sa mga tao sa palibot. So mga babies po, especially 6 months old and below, or even 1 year old and below, kulang pa yan siya sa immune system. So importante dyan, mabigay yung tamang bakuna, dapat itago mo na si baby. Huwag mo muna siyang i-expose sa madaming tao. Sa case ni Baby Frivo, nagkaroon na ng internal bleeding sa kanyang utak. Tinapat po kami ng doctor that time na walang chance kapag biniyak yung ulo. Walang chance na mabuhay. Kung mabuhay man po, hindi na magiging normal yung life niya. Yun po yung sinabi ng doktor. 8 araw matapos lagnatin ng mataas, si Baby Frivo binawian na ng buhay. Sabi ni Jocelyn, hindi madali ang kanilang pinagdaanan. Pero gusto niyang i-share ang nangyari sa anak para magbigay ng kaalaman sa mga kapwa niya magulang. Lalong-lalo na sa mga first-time mom. Huwag po tayong maging kampante sa ginagawa natin na pinapainom. Lagi po tayong pumunta agad sa doktor, sa pedya, para po mas makasigurado. And huwag po tayong mag-self-medicate lalo sa mga first-time mom. Punta po agad tayo sa doktor. Hanggat hindi pa huli ang lahat. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.